Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sinasabi ko rin sa sarili kong maligayang pagdating dahil ako din naman po ay katulad ninyo na debotong nagbabalik loob at nagpapasalamat sa Kanya. Araw ng Biyernes, araw ng mga deboto, araw ng debosyon at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At salamat po sa Panginoon dahil nitong nakalipas na 4 na araw ay napakalakas po ng ulan. Nakita niyo po sa balita, doon sa aming sa Bataan ay bumabagyo, bumabaha. Kaya sabi ko nga, ako ba'y makararating dahil talagang itinakda ko na pumunta dito sa araw na ito, pero ako'y nag-aagam-agam kung ako'y mapahihintulutan ng Diyos na makapunta. Bagamat nakita ko maambon-ambon ngayon, pero alam nyo, doon sa Bataan, nung ako'y umalis kanina, ay napakaganda ng panahon at napakaluwag ng kalsada para bagang sinasabi niyang umuwi ka, magpunta ka rito at gusto kitang makita at gusto ko rin ho siyang makita. Kaya ako narito. Kaya
Nagpapasalamat ako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon po ang aking fifth mansary bilang obispo. 5 buwan na po ang nakakaraan nung ako po ay nahirang, naordinahang obispo at umalis dito sa Quiapo at magpuntang Bataan. Ngunit gaya nga ng sinasabi ko, bagamat ako'y umalis ng Quiapo, kasama ko po siya at dala-dala ko siya dahil alam ko siya ang laging gumagabay, nagpapalakas at magbibigay pag-asa sa akin gaya ng kayong lahat na narito ngayon na bagamat masama ang panahon, wala talagang papigil sa mga deboto. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. At sa kabila naman sabihin mo, salamat at nandito ka. Ang gustong lalong pagpalain ng Pong Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, yan yung namimiss ko dito sa Quiapo, no? Kasi mahilig kayong pumalakpak, no? Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santiago. By the way, salamat kay Father Jade, ang ating Kura Paroko Rector, at kay Father Jonathan at kay Father Robert sa pagpapahintulot na ako'y makabalik at makapagmisa dito sa Quiapo. At tamang-tama nga po, sabi ko nga sa inyo, 5 buwan ko bilang obispo, Biyernes, araw ng Nazareno, at kapistahan ni Santiago. Alam niyo po si Santiago, siya ay si Saint James sa Ingles. At siya po yung patron ni Jaime Cardinal Sin, na siya ring naggabay sa akin at nagsilbing aking espiritual na ama. Kaya nga, sabi ko nga ay nag-uumapaw ng pagdiriwang, nag-uumapaw ng biyaya ang araw na ito. At sana kayo din ngayon na narito, nagsisimba ng 3:00. Nagpanagpo tayo ngayon dito sa tahanan ng Pong Nazareno. Ibinubulong ko sa Kanya, hindi lang ako ang gabayan, kayo din. Hindi lang ako ang pagpalain, kayo din. Hindi lang ako ang palakasin ng loob, kayo din. Dahil sama-sama tayong lahat sa pagmamahal sa Kanya. Amen? At ang ating huwaran sa araw na ito ay si Santiago. Isa sa 3 pinakamalapit na alagad ni Jesus Nazareno. Tuwing may mahalagang okasyon sa buhay ni Jesus Nazareno, ang sinasama niya si Pedro, si Juan, at si Santiago. Kaya masasabi natin, talagang doon sa 12, may 3 pa. At si Santiago ang isa doon. Sa katunayan, may bansag sa kanya si Jesus Nazareno, anak ng kulog. Yun ang tawag sa kanya. Nung ako'y nauwi na sa Bataan, no, nabalik sa aking alaala yung mga bansag. No? Alam niyo sa probinsya, di ba, mga ganun, no? Minsan, siyempre, hindi na pwede masyado ngayon sa atin yan dahil baka politically incorrect na yun. Pero sa probinsya, baliwala yun, di ba? Sabihin nila, yung si Iskong Tangkad, no? Yan, si Kikong Pandak, yan ang tawag, kanya-kanyang bansag. Si Santiago, ang tawag sa kanya ni Jesus Nazareno ay anak ng kulog. Kulog. Bakit? Malakas ang kulog. Maingay ang kulog. Siguro maingay din si Santiago dahil mapusok siya. Buo lagi ang loob niya. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo kanina, yung nanay niya humiling, pwede bang umupo? Silang magkapatid sa kanan at kaliwa ni Jesus Nazareno. Doon nauso yung larong trip to Jerusalem. Nakapaglaro na kayo noon, tiyak ko. Nung bata tayo, di ba? Ano yung larong iyon? Yung agawan ng upuan. Kasi itong mga alagad, habang papuntang Jerusalem, naguunahan sa upuan. Naguunahan kung sino
maluluklok, sino yung mas malakas kay Jesus. Kaya si Santiago, kinagalitan ng ibang kasamahan kasi mapusok siya. Ginamit pa niya yung nanay niya. Alam niya siguro kasi si Jesus Nazareno, malapit ang loob sa nanay, baka hindi makatanggi. Kaya nung isang beses din, sila'y nasa isang lugar, hindi sila tinanggap. Ano sabi ni Santiago? Paulanan niyo po ng apoy. Matitigas ang ulo ng mga taong ito. Mapusok siya. Buo ang kanyang loob. Ngunit gustong dalisayin ni Jesus Nazareno ang kanyang kalooban. Ang mga deboto ng Quiapo, ganyan din, mapusok. Ayaw paawat. Di ba, minsan sasabihin ng mga ihos, dahan-dahan lang ho. Hindi pwede. Nagmamadali. Hindi paawat. Sana katulad ni Santiago, hayaan natin yung pagiging mapusok natin. Sana kung gaano ka kapusok, magsimba sa Quiapo, ganun ka rin sana kapusok, magpatawad. Ganun din ba yun? Pag nasa Quiapo ka, nagmamadali ka, gusto mong gawin, gusto mo. Pero pag magpapatawad ba, ganun ka rin? O pag magpapatawad na, saka na lang. Mahirap. Mapusok ka sa debosyon. Mapusok ka rin ba sa pagtulong? Ngayon, ang dami tayong kababayan ng nahihirapan. Mapusok ka din ba sa pagtulong? O medyo maramot ka? Mapusok ka sa pagpapahayag. Pag nagsasama ako dito, lagi ko sinasabi, tignan mo mga deboto, hindi nahihiya yung mga yan. Tataas ang kamay, papalakpak yan, lalakad ng paluhod yan, makikipaggitan sa prosesyon yan. Ang tapang. Pag magsasabi ba ng totoo, matapang ka din. Gagawin mo rin ba agad? Hindi ka nahihiya pag magdedebosyon ka sa Nazareno. Pero pag nasa labas ba, yung gagawa ka ng mabuti, hindi ka rin nahihiya o nahihiya ka na. Sana mga kapatid, yung pagkamapusok natin sa debosyon, maging mapusok din sa tunay na pagsunod kay Jesus Nazareno. Dahil si Jesus Nazareno, hindi siya papigil, hindi siya nahiya. Diyos siya, nagpakatao siya. Makapangyarihan siya, pumayag siyang kalipustain. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, pero pumayag siyang pagtaksilan, talikuran, saktan ng kanyang mga kaibigan. Hindi siya nahiya, hindi siya nangimi, mapusok din siya. Pero saan siya mapusok? Mapusok siya sa kabutihan, sa pagpapatawad, sa paglilingkod, sa pagbibigay ng sarili. Sana tayo din ganun. Hindi lang tayo matapang sa debosyon. Hindi lang tayo mapusok pagkaharap si Jesus Nazareno. Pagkaharap din natin ang kapwa natin, mapusok tayo sa kanyang awa at pagmamahal, katulad ni Santiago. Kaya nga't hanggang sa huli, inalay ni Santiago ang kanyang buhay, sapagkat siya'y naging tunay na alagad. Ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno, alaga ni Jesus Nazareno. Nakita niyo yung salitang yun, no? Magkatambal, alagad, alaga. Alaga ka ba ni Jesus Nazareno? Dahil kung alaga ka ni Jesus Nazareno, katulad ka ni Jesus Nazareno. Kung alaga ka ni Jesus Nazareno, isinasabuhay mo kung ano ang buhay ni Jesus Nazareno. Hindi lang tuwing Biyernes, kundi bawat sandali ng ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, sa tulong ni Santiago, ipagdasal natin ang bawat isa. Ipagdasal niyo po ako. Kala ko dati, mapunta sa Quiapo, yun na ang dami ng mga pagsubok at hamon. Pero pagdating din palang maging obispo, parang 10 Quiapo din pala ho.
Pero alam ko nandyan ang pong Nazareno. Nandyan ang kanyang krus, pero nandyan din ang kanyang biyaya. Kaya't sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, narito po ako, nagpapasalamat sa inyo at itinatagubilin ko ang aking sarili, ang aking sambayanan, ang minamahal na Diyocesis ng Balanga sa Bataan sa inyong awa. Itinatalaga ko rin po sa inyo ang mga debotong naririto ngayon. Nais po naming maging alagad ninyo. Nais naming maging alaga ninyo. Sapagkat alam namin kung kayo ang nangunguna, kung kayo ang nagagabay, wala kaming dapat katakutan. Hindi kami mauubusan ng pag-asa. Magiging mapusok kami sa kabutihan at kabanalan. Dinggin niyo po ang aming dasal. Papag-alabin niyo po ang aming pag-asa at ituro niyo sa amin ang tamang landas. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.